Alright mga master, good morning. So yan, kakagising ko lang. Tapos yan, kasi medyo ginabi rin ako. Gabi na rin ako natulog dahil nag-edit ako ng video. So ito yung part 2 doon sa ating paggagawa sa rack and pinion, no? Hindi natin natapos dahil yung pyesa ay wala, out of order doon sa moto shop na pinuntahan natin. Auto shop pala. So kukunin pa raw nila sa branch nila sa Pasay, and ayun, ngayon nga, ang sabi ngayong umaga. So ang oras po ay alas 10 ng umaga. Babalikan natin ngayon sa shop para kunin na yung pyesa. Sana tama na yung ibigay sa atin kasi kahapon mali talaga yung pyesang binigay. Sinukat ko yun. Tapos kumakalog sa loob ng ng packing. Packing yung tawag yun sa ganun eh. Hindi po pwede yung ganun kasi maglilik yun. Tsaka hindi rin magkasya sa butas ng ng tawag nito. Ng yung tube, yung shafting. So hindi rin natin magagawa. Buti nga hindi ko pinilit eh. Mahilig pa naman ako magpilit-pilit. So pupuntahan natin ngayon, mag-almusal muna ako, tapos puntahan na natin, and then pag nakuha natin, ibabalik na natin para matapos na natin yung trabaho natin, para maikabit na natin yan dun sa van. Okay, so yun lang ating trabaho ngayong araw na ito mga master. Ito yung part 2 ng ating rack and pinion rebuilding. Medyo tagal, no, kasi nga yung yung availability ng pyesa yung nagpatagal. So after ko mag-almusal, pupuntahan ko muna yung auto shop para malaman na natin, magkaalaman na. Sana meron na silang nakuha kasi bayad na yun eh. Ayaw nila mag-refund eh. So napilitan sila maghanap talaga ng maghanap. So pupuntahan ko ng mga master. Ay, kain pala muna ako, tapos punta na ako doon. Okay, kita-kits mamaya. Ayan, so ano pala muna, gastos rebill expenses. So medyo ako namahalan ako doon sa sa tawag nito, sa benta nila sa akin. Hindi ko alam kung na-scam lang ako kasi ang mahal ng benta nila sa akin nung oil ring, ang isa 400 pesos. So yung main na yun sa loob, yung nasa loob ng packing, 400 pesos. Tapos yung nasa labas, yung mga oil ring sa labas na maliliit, 200 ang isa. So yung na yun, yung apat, nabot siya ng 1.2 yun. Pero nakakuha naman ako ng discount, ginawa na lang 1,000. Pero tingin ko medyo mahal pa rin. Ewan ko lang hindi ko alam kung tama lang ang presyo. Tapos yung pinalitan kong rack end na isa, nakita ko sa Shopee, ang presyo nun is 560 pesos lang. So nagkaroon ako ng tawag nito, ng kumbaga idea kung magkano ang presyo. So sabi ko kung magmahal lang ng mga 100, 200, doon ako kukuha. So nung bumili ako kahapon, binigay nila sa akin 2. Isa lang ang kailangan ko. So sabi ko isa lang. Nung tinanong ko na yung presyo, ang presyo ng rack and 1.2 ang isa. Medyo ang mahal nung ang mahal nung benta sa akin, master. Wala, nandun na ako. So yun, tinanggap ko na rin. Pero hindi na ako ulit sa susunod dun sa auto shop na yun. Sa online na talaga ako bibili para mas mura. Mas mura kasi sa online bumili kumpara sa mga, pansin ko lang mas mura ako bumili sa online kumpara sa mga auto shop na physical. Yun ang napansin ko. Medyo mahal talaga yung bentahan pag sa auto shop na. So, ang risky lang sa online kasi minsan pag mali, babalik mo. Okay lang naman kasi nare-refund naman, kagaya ng mga ginawa ko na may mga in-order ako na na-refund ko naman. Na-refund naman. So ayun. Siguro sa susunod online na lang tayo bibili kaysa doon pa sa auto shop. Ang kagandahan lang sa auto shop, pag binili mo, nandiyan agad sa kamay mo. Yun nga lang, medyo mahal talaga. Alright. So babalikan natin yung pyesa na to doon sa auto shop. Ayan. Sana nandun na. Para all goods na. Papunta na tayo ng auto shop. Naglakad na lang. Malapit lang naman dito sa amin. Eto na. Ito na.
packing? Mamaya pa? Ah, sige. Balagyan ko na lang mamaya hapon. Ha? Ah, sige. Mamaya hapon na lang balikan. Okay. Thank you. Doon sa, sabi kanina doon sa auto shop, balikan natin ng hapon. So ngayon po, alas 4 na ng hapon. Sinagad ko na kasi alas 5 magsasara na yun. So babalikan na natin yung pyesa ngayon. Sana nandoon na. Kasi pangalawang araw na ngayon na walang pyesa. Hindi ko magawa yung racking pinion dahil doon. Pupuntahan na natin mga master. Let's go. Agoy, wala pa yung pyesa ko. Wala pa mga master. Mamaya na lang daw kasi ano, tawag nito? Nandun pa sa Pasay, hindi pa nakukuha. So, tinatamad na ako balik-balik. Nakailang balik na ako. Try ko ano na lang. Eh, pag sinipag pa ako mamaya bumalik. Okay, so ilang araw na yung o-ring na to. Okay. Sabi sa akin, before 5 daw nandun na. Dala na. Pero mamaya traffic. So, mamaya pag pumunta na naman tayo dun before 5, wala pa. Okay, so yan mga master. Galing ako dun sa ano. Galing ako sa auto shop. Nakuha ko na yung pyesa. Sana tama na to. No? Sana tama. Ikakabit na natin to ngayon. Testingin natin. Sana tama yung pyesa. Tingnan natin ha. Akala ko maabutin pa tayo ng bukas eh. Gusto ko nang mabuo yung ano, yung rack end na yan. Rack and pinion na yan para matapos na yung problema natin. So let's go. Kakabit na natin. Ay. Ito na. Ito. Still. Kung tama na to. Baka mali pa rin. So mukhang tama na. Kakabit natin. Ano to? Mahirap buksan. Yun. Hindi natin sisirain yung plastic kasi mahirap na. Sample. Kasing laki ba? Wala. Ang luwag. Ha? Luwag? Saan ba yung luma mo? Ito. Kung masikip. Sikip. Yung bago. Ang luwag. Walpak pa din. Agoy, mali pa rin mga master. Ayan. Layo. Maluwag eh. Hindi nga. Yung dalawa. Mata naman. Ano sa'yo? Ayun, luwag, maluwag talaga. Mali pa rin. Oo. Ang luwag. Yung luma, pag ginanon mo, masikip eh. Masikip. Yung bago, ang luwag. Thanks. Baka naman sisikip pa yan. Hindi po pwede. Ano ka ba? Hindi nga. Hindi po pwede sisikip to. Overtime nga, luluwag yan eh. Eh di kung maluwag na to, overtime, mas lalong luluwag. Ayan ang bago. Ayan ang luma. Pasak na to eh. Ayan nga ang luma. Mali na naman sila. Mga araw na. May sukat naman ah. 5 point lang no. Lalabo na ng mga mata natin. Mali talaga.
Pag-uwi, ano? Ano mo? Para makita yung mga master. Naku, wala na maliit. Ito pala, magkano ba din natin? So, ito yung ano, ito yung luma. Pag ginano mo, masikip. Ayan, oh. Masikip siya. Hindi mo maiikot. Yun yung luma. Ito lang presyo ng gin eh. Yung bago, pag ginanon mo, ang luwag. Oh. Nagagalaw. Ayan, oh. Yan ang bago, oh. Oh, naiikot mo. Pero yung luma, hindi mo maiikot. Masikip. Aray ko. Mali pa rin. Maluwag pa rin. Nako, soli na naman to bukas. Ayan. Hindi naman pwedeng ikabit to kasi ano, nagdilig to. Hindi wag yun. Ano ko na. Sabi na. Maluwag naman. Hindi pwede. Dadalhin ko na ito pati ito sa kanila. Sample. Harddick sa kasuka? Okay. So, ay na nga mga master. Ang tagal na natin nag-antay na makuha yung oil seal na yon. Hoping na okay na, sakto na kasi nga, 'di ba? Nakailang balik na rin tayo. Aso lang, yung binigay nila sa akin, sobra namang laki. So na-stress ako ngayon kasi lilipas na naman ang pangatlong araw. Tapos bukas babalik na naman ako sa kanila, isusoli ko na naman 'yan. Tapos mag-aantay na naman tayo ng matagal. Ang gusto ko sana, i-refund na lang yung pera natin para at least makahanap tayo sa ibang lugar, no? Makapag hanap na lang tayo. Kasi tagal ko na rin tagal ko na nag-antay. Na-stress na ako dun sa piyesa na yan. Bad trip. Dapat pangatlong araw na nating bukas, pangatlong araw na, pangatlong araw na. So susoli ko na naman sa kanila yung ang gagawin ko na lang para sigurado, dadalhin ko na pati yung shafting ng rack and pinion sa kanila para sila na yung magsukat. Hindi naman dapat ganoon kasi meron ng may sample na akong binigay . So tinesting ko pa rin mga master yung oil seal na ginamit nila kasi nagbaka sakali rin na binigay nila sa akin. Nagbaka sakali lang ako na baka talagang ganun talaga. Ganun lang o pagdating ng panahon liliit din. Pero imposible kasi yung oil seal pagdating ng panahon luluwag. Hindi siya na maluwag tas liliit. Walang ganun walang ganung oil seal. So ako nagbaka sakali, tinesting ko, kinabit ko yung oil seal. Kinabit ko dun sa rack and pinion tapos compression test ako mga master ng hangin. Pagkabit ko, kinompression test ko yung hangin, titingnan ko kung walang singaw. Kaso pag kinukompress ko, sumisingaw talaga. Ang lakas nga nito, gumaganon. So, yung hangin, dumadaloy siya doon sa may shafting. So, ibig sabihin, singaw talaga. Tsaka, hindi ko na kailangan sabihin na mali. Kasi nga, pag pinasok natin siya shafting, pasok agad Wala man lang play Hindi man lang siya, kumbaga, sumasabit.
Talagang may play siya, laki ng play niya. Pag ginagalaw-galaw mo, umiikot-ikot pa eh. So, nung una, ang binigay nila sa atin is sobrang sikip. Ngayon naman, ang binigay sa atin is sobrang luwag. So, hindi siya nag-match doon. Talagang hindi niya nakuha yung tamang size. So, ayan mga masa, medyo frustrated na ako, no? Stress na ako dun sa pyesa na yan. Sana makuha na natin, no? Sana makakuha na tayo. Kung wala talaga silang may bibigay, i-refund ko na lang yung ano ko, yung tawag nito, yung binayad ko. Kasi sila, hindi naman tayo may kasalanan nun. Kaya nga, dinala natin yung sample doon para makita nila, no? Para malaman nila kung para saan. Eh kaso, wala eh. Ganun talaga. Bad trip. Basta nag-bad trip ako kasi hindi ko magawa yung ang daming araw. Kumbaga lumilipas yung araw na wala tayong nagagawa. Nagiging unproductive yung araw natin. So bukas ganun na naman. Mag-aantay na naman tayo ng matagal. Magiging unproductive na naman yung araw natin. So tingnan natin kung pang ilang araw bago sumakto yung sample. Okay, so yun lang muna mga master sa ngayon at kita-kits ulit sa susunod na updates.